Okay, so... Ay, di pala ako naka-share screen. Share screen ko na lang. Okay, so, good morning. Good evening, everyone. So, today is our orientation for batch 5 applicants. So, time check muna tayo, 9:51. Ayan, so start na tayo. Okay, so sa ngayon, record na lang natin to para sa mga hindi available ng Zoom. Kasi mas maganda kung sabay-sabay tayo kung mag-zoom tayo. Pero since hindi available yung iba, kung sino na lang yung ano na lang tayo, record na lang natin. Ayan, bali share screen ko muna to. Pa-check na grab kung ano, nakikita yung screen ko. Yes po, kita na po. Kita na po. Ayan, sige. Ay, napindot. Ayan. So, start na tayo. So, yun. Sinend ko na to sa inyong lahat. And ito yung membership process natin. Ayan. Ayan. Hindi pala ako makikilid. Ayan. Pwede pala higilid. Nakikita naman ng buon, Gab, no? Yes po. Sige, sige. So, yun. Ito ngayon yung membership process natin. And bago tayo mag-proceed, gusto ko lang i-congrats kayong lahat kasi, syempre, ayun, officially batch 5 applicants na kayo. And sa totoo lang, yung membership process, hindi siya ganito na mukha siyang mahirap kung iisipin. Pero sa totoo lang, madali pa yan. Ang talagang membership process talaga, mas mahirap dyan. Ang isa sa tinagal ko dyan is yung part na kailangan makapag-conduct kayo ng tag dito, talent portion. So, ano yun? Yun yung magfa-facilitate kayo yung gagawin ng program, kayo yung mag-iisip kung paano yung gagawin sa talent show ninyo, wherein ang purpose ninyo, ang objective ninyo doon, kailangan ma-showcase ninyo yung talent nyo, bawat isa ng mga apps, ng mga applicant. Kasi, syempre, bago ka maging official member, kailangan na-showcase mo yung sarili mo, bawat isa. Pero tinanggal natin siya dito, 'di ba? So technically mas madali siya. Okay? So gagawin pa rin naman natin yun in some other time. Pero syempre, iba pa rin kasi yung tipong gagawin nyo yun na app pa lang kayo. Applicant pa lang kayo. Kasi doon yung mapapatunayan sa sarili nyo na na-approve ko na yung sarili ko, ganyan. So, di ba? Kahit na app pa lang ako, kahit na hindi pa ako talaga officially member, na napatunayan ko na I can really contribute something para sa organization. So, yun. So, ano pa yung tinanggal natin dyan? Isa sa tinanggal din natin dyan is yung solicitation. So, sa solicitation, anong purpose nun? Kung mapapansin nyo dito sa final rights day, dito nyo kasi gagawin yung oath-taking. Sa final rights day ninyo, ang dapat kasi sa final rights day is gagawin ninyo oath-taking sa resort talaga dapat. Bakit? Kasi sa resort, mas magagawa natin yung mga activity ng mas maayos. Kasi tayo lang nakakita eh. So, kung mapapansin niyo, ang venue natin ay Marikina Sports Center. Public siya. So, very limited lang pwede natin gawin doon kasi marami nakakakita. Ayun. Pero ang isa sa reason kung bakit kailangan natin ng public space, ng public, yung ganyan, kailangan natin ng malawak na space para sa physical activity. Kasi magkakaroon ng physical activity dito. Okay? It's a test of your physical endurance, and also it's a test para sa emotional ninyo.
Bakit? Malalaman nyo yan sa Sabado. Okay? So, yan. Ngayon, balik tayo dun sa solicitation. So, sa solicitation kasi, kaya kailangan yun. So, ang goal is 1,000 pesos. Nakalagay siya dun sa papel. So, meron dun, sa papel, meron dun 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Kunwari, meron kayong kaibigan, gusto mong bigyan ng 100 pesos para, yun nga, supportan yung pagiging member ninyo. Kasi doon natin kukunin yung budget para sa pagkain, para sa renta ng venue. Pangatlo, para sa transportation fee. So, yun lang yun. Sa inyo rin lahat yung mapupunta. Pero in our case, hindi ganun ang mangyari. So, dahil wala tayong solicitation, yung batch nyo lang ano tayo? Wala tayong resort. So, question, is it a good thing or is it a bad thing? Depende kung paano nyo siya nakikita. Well, if wala kayong, sa tingin nyo mahihirapan kayo pagdating sa solicitation, it's a good thing. Kasi, hindi kayo mahirapan magliko ng pera. So, yun. Wala kayong poproblemahin. It's a bad thing kasi it's an experience. It's a different kind of experience kapag naranasan nyo yung sinasabi ko ng process. Yung talagang process talaga ng application para sa mga gustong maging member ng Soul Winners Philippines. Okay? Kasi nandun yung thrill. Nandun yung memories. Literal na magiging memorable siya sa inyo, sa batch nyo. Pero, since hindi nyo siya mararanasan, kayo na lang yung mga kasama ko in the future. Hopefully, maging official member na kayo. Kayo na lang yung mga kasama ko in the future na mag-facilitate ng ganong process na sinasabi ko. Okay? So, ayun. So, let's proceed na. So, focus lang tayo dito. Actually, 5 lang yan. Registration, orientation, requirements, final interview, and then final rights day. Okay? Registration, tapos na kayo dyan. So, yun yung kayo dun, fill up form. Okay? Orientation, ito yun. To make sure na alam nyo lahat ng information, alam nyo dapat yung mga i-expect ninyo sa organization. Kasi you cannot proceed with the application if you don't even know, if you're not even aware of ano yung pinapasok mo bilang applicant. Okay? So yun, orientation, ito yun. Next naman, requirements. Meron tayong mga requirements, ito na yung mahirap. Sa solo picture, so papakita ko sa inyo. So guys, sa mga hindi nakakalam, ito po yung group page, private group page namin noong 2020. Okay? So, album. Ito ngayon yung mga previous batches. So, from batch 1 ako, syempre. Ayan, ganito yung gagawin ninyo. So, ayan. So, pangalan, edad, taga saan, tapos sa baba, applicant for Soul Winners Philippines. Ganun lang. So, yan yung batch 1. Si Francis. Ito, Angela. Si Jel. Ito, Vice President to ng Soul Winners Philippines before. Na naging President din siya noong 2021. Danica, Hazel, mga bata pa, no? Shane. Pero mga 20 plus na yung mga yan ngayon. Darwin. Ito, siya palagay siyang pinakaunang naging member ng Soul Winners Philippines. Tinulungan niya ako nung magsisimula pa lang talaga. So yun, Charis. Ito naman, siya yung director pagdating sa press and publicity. So, siya yung nagde-design ng mga posters, gumagawa ng mga videos, yan, nag-edit. Yan. Ito naman, Ronnie, Nicole, dating Vice President, Director for External Affairs. Yan, si Thea, Risha, Mark,
dating director din to ng Soul Winners Philippines, Lady Lynn. Dating director din to ng Soul Winners Philippines para sa academic affairs. Dami din. Pagagalingan yung mga yan. So, ito naman yung batch 2. Yan. Dami, di ba? Tapos, ito naman yung batch 3. Ayan. Tapos, ito naman yung batch 4. Yan. So, lahat kayo ay gagawa ng ganyan. Okay? So, yan yung solo picture. Pangalawa, interview 3 batchmates. So, guys, bago tayo mag-proceed, gusto ko lang inform sa inyo ng oras na ba? 10:01. So, naka 10 minutes na tayo. Bago tayo mag-proceed, gusto ko lang inform sa inyo. Magkakaroon tayo ng by partner. So, ano ibig sabihin nun? Kunwari, 10 kayong applicant. So, by partner kayo lahat. Ipa-partner ko kayo. So, kung sino yung magiging partner ninyo, siya yung magiging kasama ninyo o yung dapat natutulungan ninyo. So, dapat tulungan niyo isa't isa. Ano pa yung kulang mo? Ano yung requirement na hindi mo pa napapasa? Tulungan kita. Okay, ganun. So, ipa-partner ko kayo. Yung purpose nun, kailangan matutunan ninyo yung teamwork. Okay? Okay, dalawa yung teamwork natin dyan. Mamaya papalagan ko sa inyo yung isa. So, dun, dahil magkakaroon kayo ng partner, dito sa interview 3 batchmates, dalawa na lang hanapin nyo. Sa unang batchmate ninyo, yun yung partner nyo, interview nyo siya. Kayo balang gumawa ng tanong, make sure yung tanong ninyo may kinalaman sa Soul Winners Philippines, tsaka makabuluhan siya. Something nakapupulutan nyo ng aral. Tapos, i-note nyo ano yung natutunan nyo doon sa interview na yun. Okay? Hindi mo kailangan sobrang haba. Basta, magbigay lang kayo ng natutunan nyo doon sa pag-interview nyo, ano yung tinanong nyo, ano yung sinagot sa inyo, ganun. Okay? So, kung ba, sa magiging partner ninyo, meron na kayong isang batchmate. Dalawa na lang po problemahin ninyo. Pipili kayo na mismo pipili kung sinong dalawang batchmate yung gusto nyo interviewin. Okay? Pangalawa, interview 1 old member. Okay, sa interview 1 old member, bibigyan ko kayo, meron akong listahan ng mga old members, tapos bibigyan ko kayo ng pagkakataon para pumili ng number. Kung yung mapili nyo ng number, kunwari, number 2, kalagay doon, yung number 2, na dating old member, yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Pero syempre, gagawin ko lang ng lista yung mga nag-confirm na pwede, na available sila para ma-interview via chat. Okay? So, syempre, kapag naman pumayag sila, by the way guys, pwedeng via chat, pwedeng via call. Walang problema. Kahit ano. Kung pumayag sila ng call, mas okay. At least mas makakausap nyo na mas maayos. Ano yung mga kailangan nyo yung tanong? Dalawa lang. Yung pinaka-importante Pero kung gusto nyo siyang, kung curious kayo, marami kayong gusto matutunan, mas okay yun. Mas ma-appreciate ko yun. Pero kung sobrang busy nyo, okay lang. Basta kailangan matanong yung dalawang tanong. So, yung unang tanong, ate, kuya, tanong ko lang po. Ano po yung experience na ma-share nyo sa akin nung member pa kayo sa Soul Winners Philippines? Ano po yung pwede ko pong matutunan? Ganon. So, yun yung unang tanong. Pangalawa, ngayon po na magiging member na po ako sa Soul Winners Philippines, ano po yung tip na ibibigay niyo po sa akin para ma-encourage po ako sa pagiging member ng organization? Okay? So, yun. Dalawang tanong yun na importante. Tapos, kung may follow-up questions kayo, mas okay yun. Nasa sa inyo yan. Okay? Mas maganda kung curious kayo Diba? Kasi, sabihin nun, gusto nyo talaga yung organization. History kasi yun. Okay? So, next naman, yun yung sa interview 3 batchmates and interview 1 old member. Yan lang yun. Dapat di ko nilagay yan old. Dapat pioneering member.
Okay. So, goods na yan ha. Pang-apat, batch 5 compiled short videos. Okay. So, dito na yung sinasabi ko kanina na teamwork. So, ito yung magiging proof ninyo ng teamwork na kailangan makapag-create kayo ng isang compiled short videos. For example, hi, my name is Nash. Hi, my name is Gab. Oh, wait lang. Kunwari, ganito. Hi, my name is Nash. I'm from Manila. Navotas pala. Hi, my name is Nash. I'm from Navotas. And I am an applicant of Soul Winners Philippines. Tapos after no, next naman. Hi, I am Gab. I'm from Manila. And I am an applicant of Soul Winners Philippines. Ganyan. Pero parang di ata maganda na babanggitin nyo sa lahat ng applicant kayo ng Soul Winners Philippines. Parang ganun. Tapos pagsasama-samahin nyo yun. Tapos sa dulo, meron kayong pa-message na parang na merong isang magsasalita ganyan-ganyan. Tapos kayo bahala. Something na inspiring, something na magkakaroon kayo ng isang thought doon sa video nyo na yun. Tapos yung pinaka magiging ending nun, para kayong kumbaga mararamdaman na nanonood na ay may unity itong ano na to, yung batch na to. Okay? So, ang kailangan lang doon, merong isang batch 5 applicant na idealistic kung paano magkakaroon kayo, kung paano kayo gagawa ng ganong video wherein kahit magkakahiwalay kayo, para kayo mayroong iisang utak. Okay? So, dapat merong gagawa ng script, tapos papagawa na lang ng video isa-isa. Kasi, mag-video po kayo ng sarili nyo, tapos ito lang po yung words na sasabihin ninyo. Parang ganun. Okay? So, ganun. Dapat yung kakalabasan niya overall, meron talaga message yung sinasabi yung video na yun. Okay? Hindi mo kailangan sobrang haba ng video. Actually, kung kaya nyo siya gawin ng 2 minutes or 1 minute and few seconds, ganyan, mas okay nga eh. Pero, kayo bahala. Importante merong significance yung video, may kabuluhan. So, again, pagsasama-samahin nyo lang yun, na dapat lahat ng applicant ng batch 5 dapat nandoon. Okay? Mukha siya mahirap, pero madali lang yun. Okay? So, yun. Then, yung after nun, wala na kayo paproblemahin. Ano na lang, memorizing nyo na lang yung preamble. At saka, para sa Soul Winners Philippines exam, ito yung reviewer. Ipapakita ko sa inyo. Oops. Okay. So, para sa Soul Winners Philippines exam, ito yung 10 na questions na itatanong ko sa inyo during final interview. So, syempre, kailan ang founding anniversary ng Soul Winners Philippines? Dapat alam nyo na April 23, 2020. Guys, ito pa pala. Ang exam dapat ng Soul Winners Philippines ng ganitong written exam, hindi dapat 10 items. Hindi dapat 10. Konti lang to. So, okay, sobrang dali talaga, promise. So, ang kailangan nyo lang gawin, perfectin nyo lang yan. Dali lang yan. So, pangalawa naman, kailan nagsimula yung result chapter? Okay, August 25, 2025, we're in last year yun. Yun yung unang feeding program sa Antipolo, Rizal. So, next naman, originally back in 2020, Soul Winners Philippines was known as a mental health advocate. Dapat alam nyo rin kung kailan nagsimula at saka kung ano yung pinaglalaban ng Soul Winners Philippines noong nagsisimula pa lang siya. So, guys, we are a mental health advocate. So, ano ibig sabihin nun? So, dahil nga nagkaroon ng pandemic, explain ko lang, although alam nyo na to, dahil nga nagkaroon ng pandemic, maraming tao nade-depress, ganyan. Kaya, nag-form kami ng group, which is yun, naging Soul Winners Philippines. Ang pakay namin, para makatulong sa mga kabataan na nakakaranas ng ganyan, depression, yung hopelessness, diba? To make them feel na there's always hope. No matter what happens sa yung nangyayari sa paligid natin,
For example, pandemic, ganyan, hindi may kukumpara nun yung bagay na mangyayari sa atin pagdating ng araw. Kasi lahat naman yan nangyayari for a reason. May dahilan kung bakit yan nangyayari. Okay? So, yun. So, we are a mental health advocate back in 2020. Up until now, yes, mental health advocate pa rin naman tayo. Pero, ang pinaka-ano na kasi natin ngayon is inclusivity. So, what does it mean? May kinalaman pa rin siya sa mental health advocate. So, pag sabing inclusivity, ang inaano natin ngayon is yung hindi ka nag-iisa. So, isa kang tao na may ganyan, may napakaramdam mo, walang nagva-value sa'yo. Siyempre, we would like to remind you, we would like to inform you, to let you know that you are not alone, that we have a community wherein you are free to join. And this is the Soul Winners Philippines, okay? So, ayun. Okay? So, yun yung ano natin ngayon. Pero, at the same time, syempre, inaano rin natin na tayo yung community na gusto natin makatulong. That is why we are conducting different projects, different activities that will help the community, that will help people. Kagaya ng feeding program. Hopefully, magkaroon na ng tree planting. Tapos, syempre, mental health, mga programs. Hopefully, in the future, makapag-facilitate tayo nun. Okay? Ano pa ba? Iba-iba pa. Talent showcasing projects, di ba? Ang dami natin pwedeng magawa sa totoo lang. So, yun. So, that's number 3. Tandaan nyo lang na noong 2020, ang Soul Winners Philippines ay nakilala bilang isang, syempre, tatanungin ko kayo, noong 2020, nakilala ang Soul Winners Philippines bilang sasagutin nyo, mental health advocate. Yan. Ano ba itong ano? Meron pala eh. Ayan, so ganun siya, okay? So number 4, the highest governing body of the organization is the board of directors. Okay. So, syempre, di ba sa school natin officers? So, dito sa organization, meron din tayong tinatawag na board of directors. Okay? Nandyan yung president, vice president, ganyan. So, mamaya, pag-usapan natin yan. Tandaan nyo lang board of directors. Panglima, the General Assembly shall be composed of all the members of the organization. So, ano ibig sabihin nun? So, syempre, kapag may meeting tayo, meron tayong General Assembly, ganyan. So, ibig sabihin nun, lahat ng members ng organization nandoon. General Assembly. Meron tayong kailangan pag-usapan, meron tayong kailangan pag-meetingan, urgent meeting, ganyan. So, General Assembly ang tawag doon sa mga tao. So, pag tinanong ko kayo, what is the term that we use that is composed of all the members of the organization? Answer, General Assembly. Okay? It is composed of all the members of the organization. So, ganun. So, next. The Board of Directors, again, yung sinabi ko kanina, shall be determined through the election comprising the votes from the General Assembly headed by the Commission on Elections. Okay, so ito yung tinatawag na COMELEC. Alam naman natin lahat yung COMELEC, di ba? So, ano ibig sabihin? Ito na siya sabi dito. So, the Board of Directors shall be determined through the election comprising the votes of from the General Assembly headed by the Commissions on Elections. So, kunwari, nagkaroon ng botohan. Okay, nagbotohan na yung mga tao during General Assembly. So, nung nagkaroon ng botohan, ang mag-aasikaso ng magbibilang ng mga boto, ano ba? May bumoto kay ganito, may bumoto kay ganyan. Hindi yung Board of Directors, hindi sila pwede makialam. Ang dapat lang na makikialam ay ang COMELEC. So, sino yung COMELEC? So, yung COMELEC, yun yung mga tao na inappoint para mag-conduct ng pagbibilang ng votes. Okay, so hindi dapat yung COMELEC, hindi dapat sila kasama sa Board of Directors. Okay, yung COMELEC, kasama sila sa tinatawag na ad hoc committees. So, hindi sila mga committees na
standard committees, yung magkakaroon kasi tayo ng Committee for Internal Affairs, Committee for External Affairs, Committee for Logistics Secretarial Operations, Committee for Press and Publicity. So, hindi sila kasama sa mga yon. Ang ad hoc committees, yan yung committees na paminsan-minsan lang. Okay? So, sino ba yung nagkikreate? Ay, tandaan nyo number 6 ha. It shall be headed by COMELEC. Pero nyo isasagot sa akin, COMELEC. Sabihin nyo, Commission on Elections. Yan. Hinighlight ko yung mga So, next naman, ad hoc committee. So, ito yun. It shall be created by the President. Tandaan nyo ang President. Pero hindi yan yung kukunin kong sagot sa inyo. So, it shall be created by the President to perform special functions not covered by the standing committees. Yung sinabi ko kanina. So, yung pipili sa COMELEC ay yung President. Okay? So, syempre, we'll make sure na yung President natin, hindi siya magiging bias sa pagpili ng ad hoc committees. Baka naman mga best friend niya pipili niya para siya yung ultimoto. Wag naman. Pero hindi naman siguro sa tingin ko tayo magkakaroon ng ganong President in the future kasi wala ka bang ginagawa sa buhay mo, di ba? Gusto mo taga maging president, matrabaho yun. So, ayun, yun. Anyway, let's proceed. Kasi guys, hindi naman tayo kumikita dito. So, sino ba naman maghahangad na maging president? Unless talaga masipag ka taga o kaya wala ka masyado sa buhay. Sobrang galing mo lang kayo yung time mo. Ayun, na kahit na hindi ka kumikita dito, willing ka i-fill yung position ng pinakamataas. So, yun. So, next one, number 8, meron tayong auditor. So, there shall be an auditor holding the responsibilities of checking, validating, and keeping the financial statements prepared by the Committee for Finance. So, yung auditor natin, sila yung nag-check, nag-validate, nagre-record ng mga financial statements na tanda ng Committee for Finance. Okay, tandaan niya na checking, basta lang na. Pag namin checking, auditor yan. So, sila check kung baka mamaya may anomalya. Number 9, there shall be a general convention of all the registered members and alumni of the organization every 3 years, spearheaded by the Committee for External Affairs. Okay? So, syempre, meron tayong parang reunion sa mga dating members. So, every 3 years yan. Committee for External Affairs. Sila yung nag-i-spearhead niyan. Okay? Kasi sila yung sa external. Anything related, any activities or any responsibilities related to external things like that, it's gonna be headed by External Affairs. Kagaya nito, General Convention para sa mga dating members. Then last one, the board. We have na the Board of Directors. So ito yung sinasabi ko. Pag tinanong ko kayo, what are the composition of the Board of Directors? Enumerate. So, meron tayong President, meron tayong Vice President, meron tayong Executive Secretary, at meron tayong Directors, Director for Applications, siya yung HR natin, Human Resource, Personnel, and we have Director for Press and Publicity, mag-handle ng social media natin, mag-handle ng mga postings, mag-handle ng mga editings, anything related to photos and videos, hawak niya. Okay? Then, the last one, we have also Director for Finance. And guys, for now, yan na muna yung Board of Directors natin. Magkakaroon pa tayo ng additional directors, pero sa ngayon yan muna. Okay? Okay, proceed na tayo. So, yan ngayon sa SWPH exam na 10 item na sasagot nyo sa final interview. Then, recite preamble. By the way guys, ang final interview is gonna be a video call via Zoom. Isa-isa. Okay. Guys, take note that registration, orientation, and requirement should be done on or before January 21. That's gonna be on Wednesday. Okay? Kung hindi ninyo magagawa yan on January 1, let me know. Give a special something ganyan.
kapag halimbawa, nakikita ko na reasonable naman kung bakit din siya magawa or before January 21. Maybe we can give you additional time up until January 22. But that's not gonna be for everyone. It depends on the case. Tignan natin. Okay, so guys, everything above is required before final interview. So which means, if lahat yan magawa ninyo within the day, say for example, nagawa ninyo yan January 20. January 20, pwede na kayo magpa-appoint sa akin. Kuya JC, pwede na po ako magpa-final interview. January 19. Okay lang yun. So, final interview, choose any date from January 19 to January 23. Okay? So, Monday to Friday yan. Then, final rights day. Ito yung pinakauli. Sa Sabado yan, January 24. So, ito yung details. Location, Marikina Sports Center. Guys, yung time natin, 6 a.m. sharp. Okay? Ayoko malate tayo kasi mainit na masyado kapag sobrang tanghali na. Then yung attire natin, plain white t-shirt na make sure na pwede slatan, okay? All taking will be done during the final rights day. Ito yun. So, good luck and God bless on your process. So, yun yung process natin, guys. So, yun yung process natin, guys. And I hope marami kayong natutunan at wala kayong question. Pero, mas maganda kung may question kayo. Sa mga nandito ngayon, both Gab and Tash, good evening sa inyo. Kamusta? Ano yung sa tingin yung question sa mga yun lang naman yung orientation natin eh. Dun po sa sa may exam po. What if po hindi po nasagutan lahat yun? Ano pong parang mangyayari po ganun? Ano mangyayari? Okay, good question. Naka-record pa rin to, no? Yes po. Okay, good. Okay, so kapag halimbawa, hindi na, kunwari, out of 10, hindi mo nasagutan yung isa. Okay? Within the day, kailangan makapag-reschedule ka ng final interview. Pero that's gonna be for the exam na lang ulit. Okay? Hello? Kasi ang goal kasi dito, kailangan masagutan lahat ng tama. Okay. Pero possible din na tanungin ko na yung 10 tanong sa final rights day sa Sabado. Alright. By the way, yung sa final rights day ninyo, it's gonna be although nasabi ko na ata ito kanina, it's gonna be a physical activity. So, it's gonna be a test for your physical endurance. And at the same time, it's gonna measure your teamwork. Always remember that you are one batch. Saglit lang, ano ba? Baka mamaya bigla itong mamatay. Tandaan nyo, lagi nyo tatandaan na isang batch kayo. So, wala dapat na left behind. So, kung yung isa nahihirapan, dapat tulungan nyo. That's gonna be one of the important role ng isang member. Okay, yung tutulungan. So, yun. Yun yung gagawin niyo sa Sabado, sa Final Rights Day. And I believe nasabi ko naman nata lahat ng kailangan. Any question, guys? We can utilize our chat box, if ever. Seryoso ba? Wala na kayong tanong? Kasi Gab, wala nang tanong. Ikaw, Ash? Goods ka na? Okay. Okay. Ay, may tanong dito. Kasi kaya ko pinapatanong dito para halimbawa, kung halimbawa maging tanong siya ng iba, masagot ko na agad ngayon. O sa PM na lang talaga. Sige, siguro sa PM na lang. Sige.
Ayun. Ayun lang naman guys. Wait lang daw. Sige, merong itatanong si Nash. Baka mabigla ito mag-end meeting Wait natin. Hanggang tomorrow lang yung alin. Pero hindi pala ako nakapag-video. Sayang lang yung damit ko. Yung sa orientation yung sinasabi mo. Hindi. Wala na tayo orientation bukas kasi recorded na eh. Okay, ang bala ko sana kasi interactive na orientation via Zoom. Kaso, nirecord na lang natin. Okay, so wala na orientation bukas. Ayun sa mga requirements po, yung katulad ng, yung tawag na ba doon, yung parang video compilation po. Ano yun? Question doon. Kasama po ba yun dun sa parang, hindi, wala po. Sige. Bigyan ko kayo ng tip sa video compilation of videos. Kunwari, sasabihin mo, hey, tapos, puro hey, bawat isa sa inyo, hey, iba-iba yung mukha. Tapos, sa mga susunod naman, iba naman yung script ninyo. Pero, lahat naman ulit kayo magsasalita. Parang ganun, na-imagine nyo naman eh. So, dapat kayo makakausap na pwede mag-edit. Dapat meron din dapat sa inyo yung yung kung sino pwedeng makipag-coordinate para humingi ng video na, uy be, mag-video ka na. Kailangan natin, parang ganun. Okay? So, ganun. Kunti lang kayo, very manageable lang. Kaya ako naniniwala ko na very manageable siya. Physical activity, wait lang Sa physical activity, I cannot disclose kasi. So, basta malalaman nyo. Kapag sakali na yung magiging activity, medyo maano yung health ninyo, ganyan. Siyempre, alamin ko yun eh.